Maraming salamat, Brother Melvin. Ayan, at sa mga kapatid natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 30. Ayan, last day ng November na ito at December na bukas mga kapatid. Praise program diyan po sa Klaa. Nawa ay makapunta po tayong lahat. So, ang ating pag-aaral ngayon ang panahon ng paghahanda. At ang ating pag-aaralan sa Lucas 21:36. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal, makapangyarihan sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat at amin pong dalangin, O Diyos, ang amin pong maikling pag-aaral na ito dito po sa Lucas 21. Igawad niyo po sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa assurance ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa Lucas 21:36, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So, si Jesus Christ mismo ang nagsabi, mga kapatid, na tayo ay maging handa sa bawat panahon. So binanggit po dito mga kapatid kung paano maging handa sa bawat panahon. Nananalangin magkaroon ng lakas. Sabi dito, bakit kailangan manalangin na magkaroon ng lakas? Lakas hindi lamang physical, kundi spiritual para makataka sa mga bagay na mangyayari at makatayo sa harapan ng anak ng tao. Kasi nga naman, kung hindi ka malakas spiritually, paano makakatayo ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Hindi ka spiritual at makasalanan tayo. Di ba? So, kinakailangan natin yan. So, ang paghahanda sa bawat panahon ay pananalangin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay lumakas both physical and spiritual. Ayan, dumidigay-digay pa. So ngayon, yung mga nag-aangking mananampalataya na darating sa panahon ng kapigatiang hindi handa, tignan mo, may nag-aangking nananampalataya pala, pero hindi naman pala handa sa kapigatian. Ano ang mangyayari? Sa kanilang kawalan ng pag-asa, magpahayag ng kanilang mga kasalanan sa sanlibutan, sa mga salita na nag-aapoy ng pagdadalamhati, habang nagkakatuwaan sa kanilang pagdurusa ang masasama, ang kondisyon ng mga gayon ay walang pag-asa. Abay, biruin mo, pe-persecute ka na nga, hindi ka pa handa. Mananampalataya ka, hindi ka handa sa kapigatian. Gaanong kalungkot yun? Kawawa naman tayo no, kung wala tayong pag-asa kapag kaganon, mga kapatid. So, kinakailangan na maging handa naman po tayo. No? Ihanda po natin yung ating pong sarili. Kasi pangit na hindi po tayo ready, mga kapatid. So, kasi kung hindi tayo ready, papaano na? Papaano na yung ating magiging buhay? Sabi dito, kapag tumayo si Kristo at iniwan ang kabanal-banalang dako, ang panahon ng kapigatian ay nagpasimula. Nagdesisyonan na ang kaso ng bawat kaluluwa at wala nang tumutubos na dugo para maglinis ng mga kasalanan at karumihan. So dito si Jesus Christ, ibig sabihin ng tumayo si Jesus Christ dito, tumayo na sa kanyang trono at tanda ng bumalik dito sa ikalawa. No? Iwan yung kabanal-banalang dako, yung trono sa langit. Magsisimula daw po yung panahon ng kapigatian. Bakit ganun? Bakit magsisimula yung kapigatian? Kasi nga parating na si Jesus Christ. Magkakaroon ng lindol na hindi pa nagkalindol dito sa sanlibutan. Magkakaroon ng dilubyo. Ang sabi nga sa Apokalipsis, yung pong bundok ay lilipat sa dagat, ganun kalakas. Ano? Pero huwag mag-alala yung mga nananampalataya at handang sumalubong sa Panginoong Diyos, hindi tayo maaano. No? Walang mangyayari sa ating masama, kundi tayo ay sasalubungin natin ang Panginoong Diyos sa alapaap. Ano? Ililigtas tayo ng ating Panginoong Diyos. Yung ang namatay kay Kristo ay mabubuhay. At yung pong mga buhay na nadatnan niya, kung mabadatnan man tayo ni Jesus Christ, sana nga ay madatnan tayong buhay. Kaya nga magpalakas physically at spiritually, di ba?
ay babaguhin ng Panginoon ang ating katawan na walang kasalanan, na tayo ay magiging matibay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Apokalipsis 2:11-12, sabi po dito, ang masama ay hahayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. So dito po mga kapatid, habang nililisan ni Jesus ang kabanal-banalang dako, so ito po yung kanyang sinasabi, no? Ang magpakabanal ay magpakabanal pa. So kasi yung masama, wala nang pag-asa magsisi kapag dumating na si Jesus. Late na. O late na. Kapag habang dumating niya si Jesus kay sa alapaap, late na ikaw ay humingi pa ng tawad. Kasi yung panahon na yun ng pag-judge. At panahon na yun ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pagbibigay ng reward at gantimpalo. Ganyan na yun. Yung paghingi mo ng tawad, wala, nahuli na yun. Ngayon yun mga kapatid. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kung gusto natin maging handa sa pagbabalik ng Panginoon, ngayon po yun. Ngayon po yun. Hindi po pwedeng bukas. Ngayon po yun mismo. Sabi dito, yung mga nagpaliban ng paghanda para sa kaarawan ng Diyos ay hindi magkakaroon nito sa panahon ng kapigatian o sa alinmang panahong darating. Ang mga matuwid ay hindi titigil sa kanilang taimtim at nagdadalamhating pagtawag para sa pagliligtas. Ayan po mga kapatid, ano? Malibang handa tayo sa kaarawan ng Diyos, ang sabi dito, hindi magkakaroon nito sa panahon ng kapigatian. No, kailangan maging handa tayo para tayo ay hindi madilubyo sa panahon ng kapigatian. Kung tunay tayong matuwid mga kapatid, ang sabi dito, kung tunay tayong mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang tunay na matuwid, ang sabi dito, hindi po tumitigil sa pagdalangin. Ayan. Hindi po tumitigil sa pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Nagkukunwari ka lang kung kailan mo lang nakita si Jesus, sasabihin mo, ay oo nga, totoo nga si Jesus. Hihingi na ako ng tawad ngayon. Ay wala na, late na. Abay, sino pa niloko mo noon? Di ba? Hindi mo maluloko ang Panginoong Diyos. Ngayon pa lang, maging handa ka na. No? Ngayon pa lang maging handa na tayo mga kapatid. At huwag tayong tumigil sa pagtawag sa Panginoong Diyos. Tayo ay makasalanan at kinakailangan natin ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi dito, hindi nila madadala sa isipan ang anumang partikular na kasalanan. Ngunit sa kanilang buong buhay ay nakakakita lamang sila ng maliit na kabutihan. Ang kanilang mga kasalanan ay nauna na sa kahatulan at ang kapatawaran ay naisulat na. Ang kanilang mga kasalanan ay inalis palayo tungo sa lupain ng pagkamakalimot at hindi na ito maibabalik sa kanilang alaala. So yan ang napakaganda. Kaya doon sa langit, wala nang gagawa ng kasalanan pa, sapagkat ipapalimot na ng ating Panginoong Diyos ang pagkakasala sa ating pong mga buhay. Sabi sa Nahum 1:9, ang kasalanan ay hindi natitindig ng ikalawa pa. So hindi nahayaan ng Panginoon na ang kasalanan ay tumindig ng ikalawa. Yan ang tatandaan po natin mga kapatid. Hindi natitindig ng ikalawa. So meaning to say, mga kapatid ko, wala nang magkakasala pa doon sa langit after na masunog si Satanas. So wala na. Hindi na yan nahahayaan ng Panginoon. Napakaganda kapag nasama tayo dito na alisin sa isipan natin yung pagkakasala at puro kabutihan na lamang ang ilagay sa ating pong isipan dahil tayo nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya lamang ang kailangan ay huwag tumigil mula ngayon. No? Huwag tumigil. Kung yung bukas o yung nakalipas mo, pamanjing-banjing ka, na ipagpapalit mo ang pangingili ng araw ng Sabat dahil lang sa trabaho mo, dahil sa karampot na pera, hindi ka naman yumaman, di ba? O dahil sa kakarampot na grade, hindi ka naman naging valedictorian, hindi ka naman naging top 1. Pinagpalit mo pa ang Panginoon, no? Naki-birthday ka, ano pa, pumunta ka pa sa kasalan, araw ng Sabat, nandun ka, nakilayaw ka. Kailangan kalimutan na natin yun. Magpasimula tayo ngayon ng bago.
na tayo ay manindigan sa Panginoong Diyos. Sabi dito, ang tiyak na pagkawasak ay nagbabanta sa kanila, sa mga hindi handa. At gaya ni Jacob, ang kanilang pananampalataya ay hindi mangyayaring hihina dahil ang kanilang panalangin ay hindi dininig agad. So dito po mga kapatid, napakagandang punto ito. Hindi dapat tayo manghina, hindi dapat tayo panghinaan ng loob ng pananampalataya kung hindi dinidig yung ating panalangin agad. So minsan yan ang nararamdaman ko personally, no? Para baga ako nanghihina kapag yung aking dalangin ay hindi dinidinig ng ating Panginoong Diyos agad. Para baga, Panginoon, malakas ba talaga ako sa iyo? Panginoon, ako po ba'y mananampalataya mo ba talaga at ako'y dinidinig mo? Pero bakit hindi niyo po ako dinidinig agad? Huwag tayong panghinaan ng loob. Katulad ni Jacob talagang habang hindi siya dinidinig ng Panginoon, habang hindi tinutupad ng Panginoon yung panalangin niya, patuloy ang kanyang paglakas, yung Jacob's trouble. Hindi siya nanghihina, mga kapatid. So ganun din dapat tayo mananampalataya, sikapin natin na kahit hindi agad dininig yung ating panalangin, huwag tayong panghinaan ng pananampalataya at lakas ng loob. No, tibayan natin ang loob natin, patuloy pa rin tayo manampalataya sa Panginoon kahit na hindi agad dininig yung panalangin natin. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng matinding kirot ng gutom, hindi sila titigil sa kanilang pananalangin. Ba makita nyo, kahit gutom na ang dumanas, nasin natin. Abay, pag gutom, iba na yan, mga kapatid. Iba na yan. Pero, normal lang na magutom kung wala kang perang pambiling pagkain, di ba? Wala kang pambili ng pagkain, talaga magugutom ka. Pero yung may pera ka at nagutom ka, abay, iba yun. Ibig sabihin, may matinding dilubyo nangyari. Pero may pera ka, nagutom ka, ibig sabihin yung pera mo, hindi mo magamit pambili ng pagkain. Iba na yun. Ano na yung persecution na yung mga kapatid. Kahit nadanasin natin yung matinding gutom na pagdurusan na ito, huwag tayong tumigil sa pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya ay mayroong pag-asa. Alalahanin natin si Jacob, hindi siya tumigil, pero dininig siya ng ating Panginoon bandang huli at siya ay binilis. Nangahawak sila sa lakas ng Diyos kung paanong si Jacob ay nanghawak sa anghel. Ang salita ng kanilang mga kaluluwa ay, hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo. Yan. So yan din yung ating motto, mga kapatid. Hindi natin bibitawan ng Panginoon hanggat hindi tayo mabasbasan. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo mabasbasan. Pero kahit na mabasbasan tayo, ay huwag pa rin tayong tumigil na lumapit sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito sa Signs of the Times, November 7, 1897, ang panahon ng kabalisahan at dalamhati ay nangangailangan ng pagsisikap ng pagiging taimtim at determinadong pananampalatayang kayang harapin ang pagkaantala at gutom, hindi babagsak sa kabila ng kahinaan. Bagamat mahigpit na dumadaan sa pagsubok, ang panahon ng probasyon ay oras na ipinagkaloob sa lahat upang maghanda sa kaarawan ng Diyos. So, dito po mga kapatid, yung panahon ng kabalisahan at dalamhati, diyan tayo hindi dapat tumigil na manalangin at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kung determinado ka mananampalataya, hindi makakahadlang ang gutom, kahinaan, pagod. Yan talaga yun eh. Yan pag nagsama yung pagod at gutom, talagang babagsak ka, bibitaw ka. Pero hindi dapat tayo bumitaw, pagod, gutom, problema. Ayan, pag nagsama yan, tinitiyak ko talagang wala tayo sa wisyo. Mawawala ka sa linya kapag kaya na tumama. Gutom, pagod, problema. Ay, may takot pa. Ay, grabe. Para ka magpakamatay niyan kapag dumaan sa iyo yan, dumating sa iyo yan. Pero kailangan i-training natin ang ating sarili. I-train natin yung ating sarili, maging determinado, mananampalataya pa rin tayo. Kahit na dumanas tayo niyan sa araw ng dalamhati at kabalisahan, na tayo ay manghawak sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman niya tayo pababayaan. Kaya po para mangyari na tayo ay makatagal sa paparating na kabalisahan at dalamhati, ang sabi ng ating Panginoon, maging handa kayo sa bawat panahon. Kahit ang panahon ay payapa, kahit ang panahon ngayon, kain, tulog, trabaho, bahay, simbahan, yan ang natin, buhay. Kain, tulog, eskwelahan, simbahan, bahay. Kahit yan ang ating panahon ngayon, huwag tayong kumpiyansa. Maging handa sa bawat panahon.
laging manalangin. Manalangin na magkaroon ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, ang sabi diyan. At upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Pero karamihan ngayon, marami ang hindi naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya mayroong lesson sa langgam. Yung langgam, kahit na pagtag-init, talagang nag-iimpok ng pagkain. Sige ang trabaho. Dahil pag dumating ang tag-ulan na wala ka na makuha ang pagkain, gutom ka. So ngayon, kahit na payapa, tag-init, no? Maganda. Maganda mga kapatid. Yung iba kasi sasabihin wala pa yan. Dito muna ako, wala pa. Mamaya pa yan. Patagal pa yan. Biglang dumating, hindi ka handa. Tsaka ka maghahanda, wala na. Huli na, late na. Late na. Ngayon na ang araw ng paghahanda, mga kapatid. So ngayon ay ating idadalangin ang bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng lakas at lakas ng espiritual at taimtim na panalangin bawat araw ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko. So pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, aking dalangin maging handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. At syempre bago dumating si Jesus, may kapigatian, no? Manghawak tayo sa ating Panginoong Diyos palagi. Ngayon pa lang, simulan na natin ang pag-iimpok ng espiritual na buhay, ang pag-iimpok ng pananampalataya, mga kapatid, para maging matatag tayo sa bagyong darating. So, ating pong pakinggan ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos, at ipapadalangin po ni Brother Melvin Bilasano ang lahat po ng ating po mga prayer requests. Napag-isip-isip mo na ang buhay mo. Bakit ka nilagay sa mundong ito? Kung saan ka na nanggaling, kung saan napagpatutuhan, may dahilan kahit hindi mo alam. Ano kaya
Amen po mga kapatid. Ayan. Salamat pastor, ano po. Isa namang napapanahong mensahe, ano po. At syempre yung ating paboritong awit, ano po, lumapit sa kanya. Nauna, sabi nga, ano po. Sabi sa lesson natin ngayon ay nauna. Kung tayo ay magbabago nauna, kasi bawal ang late mga kapatid. Bawal ang late. Tulad nga nung example ni pastor, saka pa magbabago kailan nandiyan na si Jesus, di natin madadaya ang Panginoon, ano po. So kailangan ay nauna. Kaya lang may problema sa ating paglapit kay Kristo, paglapit kay Jesus. Siguradong dadagsain tayo ng mga problema. Nandyan yung mga pagod, gutom, problema, takot, lahat ng sari-saring pagsubok sa buhay, sasalubukin tayo, ano po. Pero ano sabi sa lesson? Huwag mag-quit, never surrender, never quit, ano po. So talaga namang mawawala tayo sa alay pagka tayo hindi naging matatagan po. Huwag tayong susuko, huwag tayong susuko, sapagkat andyan naman si Jesus para tulungan tayo, ano po. Sa huli nasa atin ang tagumpay, sabi nga, ano po. At huwag tayong panghinaan ng loob. Ito yung gusto kong point, ano, kanina. Huwag daw tayong panghinaan ng loob kapag para bagang yung ating prayer ay hindi dinidinig ng Panginoon. Minsan nararanasan nyo ba yan? Naranasan ko yan mga kapatid minsan. Sabi ko, parang hindi tinidinig ng Panginoon ang aking panalangin. Noon pala, in God's perfect time, darating po ang kasagutan. Ano po? Darating kasagutan. Mayroon isang magandang halimbawa dito, yung paborito kong illustration, ano. Mayroon dalawang farmers na nanalangin na humingi ng ulan para sa kanilang bukirin. Sumagot si Jesus, sabi niya ay, sige, i-prepare niyo muna yung inyong fields, prepare your fields and I will pour it with rain. So madaling salita, yung dalawang farmers ay naniwala kay Jesus, kasi yung isa naghanda na, prepare na yung bukid niya, yung isa naman wala pa namang ulan, saka na lang, maya na lang, sabi nga, later. Ayan, ano pa, dumating ngayon yung ulan, bumagsak doon lang sa bukid na nakahanda. So yung isa, ulan, mamadali, late na mga kapatid, late na. Kaya bawal ang late mga kapatid, ano. So kaya yung ating mga panalangin minsan parang hindi dinidinig. Baka naman may sinabi si Jesus sa atin, di lang natin narinig. Prepare your fields and I will pour it with rain. Darating yung pananampala, darating ang biyaya mga kapatid. Prepare yourself to accept the blessing. Yan po ang sagot sa mga maaaring posibleng isang sagot sa mga parang hindi dinidinig yung ating panalangin. Depende rin naman sa panalangin, ano, hindi naman lahat kasi yung panalangin pare-parehas. So merong ilang panalangin na maaaring ganun, ano. Maaaring may kailangan tayong baguhin sa ating fields. Yan yung ating sarili, ano po, yung fields. Yung bukirin, yan yung ating sarili. So yan, ay mapakaganda ng ating lesson ngayon na napulot natin, ano po. Ngayon ang panahon, wag maging late. Sabi nga ni Pastor, magsimula na tayo ngayon. Mag-practice na tayo ngayon. O simulan nyo na sa pagpunta ng church ng maaga. Practicein nyo na. Diba? Dahil bawal ang late. Bahala kayo, baka dumating si Jesus, ala pa kayo sa church, diba? O ayan, hindi pa nanakot yan mga kapatid. Yan ay isang payong kapatid. Ayan, payong kapatid. Kasi mag-practice tayo na on time palagi, ano po. Para naman pagdating ni Jesus, on time tayo nakahanda. Ayan. Kaya salamat Pastor, napakagandang lesson sa umaga ito napapanahon. Ngayon ang panahon ng paghanda at hindi yung pag nandiyan na si Jesus, ano. Sabi si Brother Rudy, pakisama sa prayer ang aming baby. Mawala na po sana ang lagnat ni baby. At nilagnat na naman pala si baby, ano po. Sige po, sama natin kasi yung panahon tuloy ngayon, malamig na naman kahapon, maulan kagabi yan. So may dala yung hangin na talaga kahit ako medyo masama pakiramdam ko kahapon ng hapon. Pero okay na ulit. So ayan, please patuloy po natin ipanalangin si Nikki sa Amerika na gumaling na sa COVID. Si Nikki, ano po yung kahapon natin. Sige po, sama po ulit natin si Nikki. At si Peachy sa Peña sa paa, ang malapit na panganak ni Jody. Lubos po pasalamat nila sa program na ito. Caring daw po. Wow, praise the Lord, ano po. Yes po, ako rin ay nagpapasalamat sa program na ito, ano po. Ay talaga namang alam ko kung ako nabe-bless tulad niya na si Sister Jody ay
nabibless din. So alam ko lahat tayo nabibless, ano po. Kaya nga patunay yan ay patuloy kayong bumabalik, nandiyan kayo, ano. Dahil kung di na kayo nabibless, ba't kayo babalik, diba? So ayan, let's pray po mga kapatid. Sama natin yung ating mga prayer request po. Sama natin ang ating unang-una yung ating mga sarili, at tayo mas magkaroon ng kaisipan na maghanda na ngayon, ano. Sama-sama tayo magdalanginan mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami unang-una sa umaga na ito. Muli niyong iginising ang aming mga mata. Binigyan kami ng panibagong buhay, panibagong pag-asa na muling makapagsimula, makapaghanda. Ngayon ang tamang panahon upang kami makapaghanda, upang sa ganon di kami mahuli sa inyong pagbabalik, ay kami ready na. Sa umaga na ito, nais namin ipagpasalamat ang lesson na ito na napapanahon. Tunay na sa aming paglapit sa inyo, maraming nakaharang sa daan. Nariyan ang mga samot-saring mga pagsubok sa buhay. Nariyan ang mga sakit, gutom, problema, mga takot, alanganin, mga doubts namin na maraming kung at maraming bakit. Ngunit alam namin na nanariyan kayo para tulungan kami sa lahat ng mga ito. Palakasin niyo po ang aming loob. Bigyan niyo kami ng karunungan na makapagdesisyon na pumili ng kaliwa at kanan. Nawa po kayo ang aming mapili upang sa ganon, mahirap man ang buhay, ay tunay na nariyan ang pag-asa. Salamat sa gabay at patnubay sa bawat umaga ng mga lesson na ito na tunay na nagpapabago ng aming karakter, bumubukas ng aming isipan sa bawat umaga, at kami natututo unti-unti at kami nagiging handa sa nalalapit na inyong pagdating. At tunay po naramdam namin ang inyong pagmamahal. At pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Patuloy niyo daw kaming patatagin. Kami ay matutunan na never quit, never surrender. Patuloy kami tumingin sa inyo, na nakikita namin ang munting liwanag sa dulo ng tunnel, na nasa inyo ang tunay na pag-asa, ano pa man ang pagsubok na tumating sa aming buhay. Maraming salamat po. Sa umaga na ito ay nais naming sama sa panalangin patuloy si Baby Shania. Siya po ay may lagnat ngayong umaga na ito. Ay po nawa siya ng mapagpagaling na kamay, palakasin ang kanyang resistensya, at sa ganun siya ay manubalik sa kanyang malusog na pangatawan, at naway ang kanyang pagiging mga sakitan ay mawala na, at siya ay maging lumaking bata na malusog, at nakikilala po kayo na isang kanyang takilang manggagamot at tagapagligtas. Pagpapatuloy nais namin isama pa rin sa panalangin si Nikki na may COVID. Patuloy nawang bigay ang kalakasan ng resistensya sa kanya, pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Kaya din ang kanyang mama na si Sister Peachy, na siya ay may pain sa kanyang pangatawan, partikular ngayong umaga na ito, sa araw na ito ay sa paa. At siya ay nasa malubhang karamdaman na patuloy po nagtitiwala at nagtatapat po sa inyo. Dahil alam niya at alam namin lahat dito na kayo ang dakilang doktor, at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot para mawala itong mga pain na aming nararamdaman. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang manalalapit na panganak na Sister Jody. Ingatan po ang kanyang kalusugan, ang kanyang baby ay maidaos itong kanyang panganak ng maayos, at silang dalawa ay maging malusog. At nagpapasalamat po sa inyo, at ipagkaloob nawa ang kalakasan sa kanila, di lamang sa physical, gayon din sa spiritual, at sila patuloy na samahan ng kanyang pamilya na magliwanag sa kanilang nasasakupan. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may karamdaman. Si Sister Wendy, ang parents ni Pastor sa Kainta, gayon din ng mga naghihintay ng kanilang baby na si Pastor, Brother Kevin at Brother James, at iba pa na hindi namin nabanggit. Si Sister Erica, nagdadalang tao, patuloy nawang kalusugan, nag-awat sa kanya, malusog silang dalawa ng kanyang baby hanggang siya ay magsilang ng malusog na sanggol. Gayon din si Sister Nessie Fernandez, tatay ng friend ni Brother Kevin, ating Sevilla Bourbon, Jennifer Pascua, Corazon Mina, Imelda Eugenio, at iba pang mga kapatiran na patuloy namin sinasama sa panalangin. Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Samano, Esther Lopez Benjamin, Brother Benjamin Munti, Brother
Sister Lita at si Dayan, si Sister Pichi na patuloy na nagpapagaling na isang sponsor ng Tabakaw, si Kuya Bobby sa kanyang kalakasan, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregory Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo na patuloy na ipagkaloob ang kalakasan sa kanila upang patuloy silang maging liwanag sa kanilang nasasakupan. Ang ilang member ng family ni Sister Rose Cruz Encarnado, si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito, karamihan sa kanila ay nasa malubhang kalagayan at ang ilan sa kanila nagpapagaling, nagpapalakas, at lahat sila ang mga kapatid ay patuloy po nagtitiwala sa inyo, at nalalaman namin na kayo ang dakilang manggagamot na kaya magpagalingan pa mga karamdaman pisikal at espiritual. Maraming salamat po ama sa pagdinig sa aming mga panalangin. Kami po ay umaasa at nagtitiwala sa inyong pangunguna na ipagkakalob sa amin ito ayon sa inyong kalooban at sa tamang panahon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga sa lahat, at patuloy na nagsusubaybay ay salamat sa inyo, sa mga nagsishare, maraming nagshare, at lalo higit sa mga prayer warriors, salamat po, no? At hindi lamang akong natutuwa, hindi lamang si Pastor ang natutuwa, no? Si Jesus ay unang-unang natutuwa kapag ang kanyang mga kapatid, tayong kanyang mga kapatid ay sama-samang nagdadalangin. Siya ay nasa ating kalagitnaan, ano po. So magandang umaga sa lahat, sa Ate Reby, good morning po, Nanay Risa, at si Ate Bebe, dyan sa Leonardo, si Sister Janet, Brother Jojo, good morning po sa inyo dyan. Malamang gumagayak naman si Mig sa pagpasok, si Brother Jojo naman sa pagpasok sa work. At ayan, kaya po ay patuloy na nakikinig sa umaga, kaya salamat po. Sister Nimpa Rivera, good morning din po sa inyo, at yung mag-asawa na si Sister Kisses at si Brother Rudy. Yan, magandang umaga po sa inyo. Patuloy lang kayong bumalik-balik dito. Sigurado kami ay nabe-bless, mababless din naman kayo na po. So yan, si Jesus ay ni-invite kayo patuloy na bumalik dito sa ating discipleship ministry, ano po. Hindi ako pala nag-i-invite sa inyo, hindi rin si Pastor, pero merong isang importante nag-i-invite sa inyo, si Jesus. At naway hindi natin tanggihan ang kanyang invitation, ano po. Sister Dang de la Cruz ng Gabaldon. Yan, napakasipag nito po, no. Good morning po sa inyo, Sister Dang de la Cruz. At Kuya Narsing Canlas, yan, mga Canlas brother, present always, ano. Kuya Melchor, ayan, nandiyan siya, Kuya Monching. At sa lahat na nakikinig sa background, may na-miss pa ako si Ate Mitch, syempre hindi mawala yan dyan. Si Ate Resbeb, at wala na lahat ng bata. Si Sister AJ Reyes ng San Leonardo, good morning din po sa inyo. Hanggang bukas po muli, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makalimutin, patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog, ano po. At lahat tayo ay patuloy na ma-bless sa bawat umaga. Naway ang ating natututunan ay ating maisabuhay, at higit sa lahat maibahagi din naman sa iba. God bless po sa lahat.